Okay guys, gagawa tayo ng video about kay Robin Padilla. Kung alam nyo, meron siyang issue ngayon na kung saan gusto niya raw magkaroon ng regulation or parang nagko-comment siya negatively about sa mga violent games sa mga Netflix. Ano pa ba yung sinabi niya sa video niya? Tapos yung mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayong mga nagpapalabas ng online, kayong mga nasa free TV na Pilipinas, na gumagawa kayo ng mga tama na, maawa kayo, ginagaya na kayo talaga. Talagang magpasensyahan tayo. Hindi na tama yan. Bata na yung namamaril. Ano yan? Sa loob ng paaralan. Siguro, kung hindi kayo nakakaramdam ng sinasampal kayo ng mag-asawang sampal at tadyak, kailangan mag-ano na tayo. Wala na tayong pasikot-sikot pa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kung hindi nyo kayang kontrolin yan, i-ban kayo rito sa Pilipinas. Ayun, narinig yun na. Sinabi niya na sa video niya. So yung tanong dito is talaga bang may punto ba si Robin or like naghahanap lang siya ng gusto niyang masisi? Naging issue to recently kasi nagkaroon ng school shooting sa Tacloban tsaka sa Zamboanga. Prayers to those mga na kawawa or mga na biktima doon. Hindi ko alam yung full facts pero mag-research pa ako more doon. Pero ayun, balik tayo sa topic about kay Robin. Maraming taong nagalit kasi parang dati pa siya naging issue sa US pa lang na parang kung saan sinisisi nila yung violent video games, kung bakit raw nagkakaroon ng maraming school shooting, which is parang ang unfair lang. Kasi tandaan nyo, throughout history, simulation of violence is nakalink na talaga sa form of entertainment ng mga tao. Bakit? Kasi naturally meron tayong primal instincts. Meron tayong primal instincts to dominate. Although Christian ako, pero mag-aano ako, i-refer ko yung kay Charles Darwin, yung sa survival of the fittest, na kung saan like, nasa nature natin, yung survival of the fittest, na talagang kailangan ikaw yung most dominant, kailangan talagang naka-ingrain na yun sa utak natin Bakit tingin mo may mga gera throughout history? Pero hindi ko sinasabing justification yun for violence, yung kagustuhan nating for violence. Hindi ko sinasabing tama yun. Hindi ko din na-justify ang violence doon. Pero pinopoint ko lang yung fact na throughout history, talagang yung simulations of violence is nasa culture na. Ano example? O tandaan nyo, napanood nyo yung Odyssey recently lang, di ba? Di ba matagal ng story yun na sinulat ni Homer? O, like, doon pa lang, like, ang dami nang nangyaring violence doon. O kaya, for example, Oedipus Rex. Literal na may patricide doon. Literal na pinatay niya yung tatay niya. Literal na parang ano siya sa nanay niya, then ginouge out niya yung sarili niyang mata. Oh, like early Greek place yun noon pa lang. Okay, kung hindi masyadong matagal, okay, sige. Like, sabihin natin mga barbarians pa sila, although di naman barbarians sa mga Greeks. Pero mga brutal pa sila noon sa unang panahon na yun. Okay, sige. Mga gladiator, yung mga gladiator na kung saan like parang sabi nila na myth lang raw yung mga gladiator is namamatay sila kada laban kasi parang tinitreat raw nila yung mga gladiator as per sa reference na kung saan na para raw silang mga athlete sa panahon natin na parang babalik-balik sila para makipaglaban, then parang pag di na nila kaya magpapahinga sila, then laban ulit. Kasi like yung mga tao simula noon talagang naano na sa violent simulation of violence noon pa lang. Yung mga movies, pwedeng yung mga stories regarding sa, for example, yung story ni Cormac McCarthy, Blood Meridian, o kaya yung No Country for Old Men ni Cormac McCarthy rin. Yeah, siya rin nagsulat. Hindi lang yun, marami pang libro na example na merong simulation of violence. Movies, And ngayon, dito na tayo pupunta sa pagkahipokrito ni Robin Padilla. So, sinasabi niya na violence dahil raw yun sa violence ng movies, na dahil raw yun sa Netflix, kaya raw nagiging violente yung mga bata. Okay, sige. Ano ba yung mga palabas mo? Okay, yung Bad Boy, Anak ni Baby Ama, Bala Ko Ang Hahatol, Sergeant Victor Magno, Kumakasa, Nag-iisa, Eagle Squad, Arrest
Past Rizal Ali Zamboanga Massacre, okay? Walang awa kung pumatay, maging sino ka man, Manila Boy, 10,000 Hours, Guns N' Roses. Ang dami mong series or movies na may mga barel. So, yung primary source of income mo, gusto mong magkaroon ng regulation dahil lang sa retired ka na. Hindi ba parang andaya naman nun? At saka paano niya na-relate na yung dahil raw yung sa games or sa mga napapanood kaya naging ano? Yung tanong is bakit niya na-correlate doon agad ang shooting dahil doon sa violent video games nga raw or sa mga Netflix or something. Kasi sabi nga dito sa Sunstar Philippines na kung saan like possibility raw talaga is bullying. 14 and 15 years old who are close friends both in the 9th grade have been both victims of bullying. Parang nabully rin daw ito nung grade 7 at ongoing pa yung interview together with DSWD at mga teachers and school officials, sabi. So bakit biniblame mo yung media no kung saan tumulong sa'yo, iaangat ka sa stardom, tapos ngayon yun yung magiging cause kung ba't nagaganon sila. Una sa lahat, napaka-false cause fallacy niyan. I mean, sa buong Senate hearing pa lang, lahat ng argument mo napaka-fallacious, napaka-fallacy, okay? Pati ba naman dito, fallacy pa rin? Ba't parang lahat na lang ng inaano mo, fallacy? Hindi ko talaga mag-gets! Ugh! Okay. Okay, as a reminder, Christian ulit. Okay, hindi Robin as a person, pero yung mga sinasabi niyang mga opinion, yun doon ako against. Kasi walang nagme-make sense eh. And kailangan i-hold natin siya at a higher standard kasi nasa position siya na kung saan yung word niya is naapektuhan yung buong bansa. And although disagree ako sa mga taong bumoto sa kanya kasi mas gusto ko yung taong may experience talaga sa ganyang field. Tingnan mo na yung nangyayari ngayon. Like, nagsaspout siya ng kung ano-ano. Wala siyang sources, wala siyang studies para ma-justify yung claims niya. Tapos, nangyayari is parang nagiging katawanan lang siya. Which is parang nakaka-frustrate lang kasi hindi niya naman kailangan ilagay sarili niya sa posisyon na yun una pa lang eh. Kung maging artista ka or like maging action star ka or like mag-ano ka lang dyan, magawa ka ng YouTube channel bilang retired artist, tingin ko go lang. Kasi yung politics kasi para yan sa mga talagang pinag-aralan eh. And walang masama doon. We have our own field. Okay, sige. Okay, nag-succeed ka bilang artista. Stick to your lane. Stay in your lane. Walang masama doon. Yung mga doktor, magstay sila sa med field, mga lawyers, magstay sila sa law field, yung mga pastors, magstay sila sa theology, o di ba? Like, may kanya-kanya tayong lanes. So, stay in your lane, okay? Kasi like, parang yung nangyayari, nagsasabi ka lang ng kung ano-ano, tapos yung mga uneducated na Pinoy, dahil hindi sila maalam masyado sa mga fallacies, or like sa pag-research, or sa pagkita ng mga correlation. Hindi nila alam na correlation doesn't mean causation. Like, nagsispread ka lang ng misinformation sa mga tao, which is nakaka-frustrate lang bilang Pilipino. So, ayun lang naman. Yun yung paradox ni Robin Padilla, na kung saan nag-go against siya, sinisisi niya yung media na kung saan nagpo-promote raw ng simulations of violence, while at the same time, siya rin, umabot siya sa top of the country, naging A-list actor siya. Di ko alam kung A-list siya. Pero tingin ko, kasi kilala siya ng mga tao eh. Naging A-list actor siya by Filipino standards dahil dun sa same media, same movies, na kung saan binabash niya na ngayon. So, ayun lang naman. Okay. Okay, tandaan nyo guys. Criticize the opinion, criticize the action, hindi siya mismo. Okay, hindi ko kilala si Robin personally. Hindi ko siya, wala akong karapatan i-judge siya. Pero yung gina-judge ko is yung opinion niya and yung mga sinabi niya, which is highly disagree ako. Okay, so if nagustuhan nyo tong content na to, like, comment, subscribe. Okay.